atong inabion, diya sa itong linya TUCP spokesperson mga higala, diya si Sir Carlos Miguel Onyati mga kabrigada. Brigada Exclusive Brigada Exclusive Interview. Sir Carlos, good morning. Good morning, sir. Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa mga taga-subaybay natin. Maraming salamat po sa imbitasyon. Sir Carlos, Tagalog po kayo. Marunong po kayo magbisaya, sir. Tagalog lang po. Tagalog lang po. Kasi si Magaling Congressman Raymond is Bisaya yun, di ba? Tama po kayo. Oo. Sige po. Sir Carlos, ikaw po yung spokesperson ng TUCP. Nananawagan na po si Congressman Raymond na dapat mag-special session na yung Kongreso, both the House at saka yung Senate, para ma-discuss na po itong proposed 200 pesos na legislated wage increase. Ano po yung status nito ngayon, Sir Carlos? Opo, yung ating 200 pesos na legislated wage increase, kung maalala nyo, nung 19th Congress, naipasa yan sa House of Representatives, sa Senado, nakapagpasa ng 100 piso. Ngunit nitong 20th Congress, isang taon na tayo mula last year na final namin yung House Bill number 88, wala ni minsang usapan man lang na itakel tong legislated wage increase. Kaya kami nanawagan na ng special session para mapag-usapan at maipasa ito. Kasi kagaya ng binabanggit nyo, yung ating mga transport sector workers may 5,000 fuel subsidy. All other na workers, especially yung more than 5 million minimum wage earners natin, ngangay. Tama. Tapos hindi lang naman yung transport sector yung apektado nitong problema nating crisis na hinaharap natin ngayon. Tama po kayo, kaya nanawagan din kami na i-declare na nga state of national emergency. Kasi definitely hindi ito normal, diba? Hindi normal na panahon ito. Kaya kinakailangan natin ng kaagad na magbigay ng 200 pesos. At hindi kami papayag na dadaanan naman tayo doon sa binabanggit nga natin, yung mga RTWPB, na hanggang ngayon nagtatago doon sa kanilang mga barya-baryang wage order. Ano ba mga rason, Sir Carlos, kung bakit na-delay itong mga measures na isinagawa ng ALO-TUCP? Alam niyo po, napakahirap talagang magsulong ng dagdag sweldo, no, sa kongreso man yan o sa regional katindi ng lobby ng mga malalaking negosyo Sila ang laging nango-hostage sa ating mga manggagawa na sinasabi nila kung ibibigay natin yung ganito kalaking pagtaas ng sweldo, magsasara na lamang sila o magtatanggal ng trabaho. Almost always po, mula 1989 hanggang ngayon, never nangyari yan. Talagang mga panakot lang yan, mga palusot lang dahil ayaw lang nila i-share yung portion ng kanilang kita sa kanilang mga manggagawa. Mas lalo kasing sila nagkakapera nito, pero yun na nga, unfair talaga sa atin po mga workers po, Sir Carlos. But anyway, anong 19th Congress, di ba, hindi na isitol yung conflict between sa House at saka sa Senate kasi dati ang House aprobado na sana yung 200 pesos, pero yung Senate, yung counter nila doon is 100. Hindi na isitol yun, di ba? Hindi po kasi umabot sa BICAM kasi nung naipasa ng House of Representatives may natitira na lamang 2 araw bago mag-adjourn ng session at naglabas pa ng position paper yung ating mga economic managers na silang nag-a-advise sa Pangulo na wag ipasa itong legislated wage increase, mapa 100 o mapa 200 pesos. Pero pananaw namin, ibang usapan na kapag panahon na ng krisis. Pumalo na ng higit 100 piso yung diesel, hintayin ba nating dumoble pa bago tayo magbigay ng 200 pesos na aumento sa sweldo? Pero nung nagsimula na naman sana yung 20th Congress, hindi rin kayo po sa TUCP, yun yung mga unang legislative measures na ipinapasa nyo, di ba? Tama po, no? Day 1 mismo ng 20th Congress, no? June 30, 2025, pinail na ng TUCP itong House Bill number 88. Pero minsan hindi nakakuha ng schedule sa House Committee on Labor and Employment. Pero sana kami nananawagan na ngayon, no, lalo papunta tayo sa Mayo na Labor Day, sana ma-schedule na dahil kawawang-kawawa na talaga yung ating mga manggagawa, no? Hindi lang nasa Metro Manila, hindi lamang nasa Mindanao, pero buong bansa kasi magkakalayo pa rin yung ating mga minimum wage pinakamataas sa Manila, napakababa naman sa mga naputol. Balik kay Lods, kadali lang. Mauna ni Ron. Sige, balikan.
O ni Roy, problema na to ani kay unang adlaw pag open sa 20th Congress mo ganin ni giuna unta aning TUCP kay naabta na lang ta sa adjournment la sa 19th Congress. Wa gyud mapasa bisan na lang 100 okay na kay ito Brigada Arnel. Di ba? Yes po, Sir Carlos, naputol po kayo. So, ito po masasabi nyo po sa TUCP po, Sir Carlos, na parang it is less priority po itong wage increase dyan na pinafile niyong measure. Alam niyo po, no, tagal na kami nananawagan, no, kahit yung tinatawag nating LEDAC, 'di ba, yung legislative executive na priority. Meron na po diyang higit, no, more than 40 bills na prioritize. Pero ni isa po diyan wala para sa workers eh. Walang labor legislation na napaprioritize. Kaya nga kami rin nananawagan din sa Pangulo na i-certify as urgent. Kahit minsan ba naman yung legislated wage increase, ngunit hanggang ngayon pahirapan pa rin po, no, walang action on this. Kasi ito pong sa legislated wage increase po ninyo, ito po yung mag-a-amend po sa RTWPB po. Yun na po ang magiging pangyayari dyan sapagkat dahil nga alam natin itong RTWPB nandyan na yan mula 1989, 36 years nang nandyan yan, pero laging barya-barya ang binibigay at kaya sila hindi rin umaaksyon ngayon dahil meron po dyan sa batas yung RA na 6727 na kailangan po pag nagbigay ng wage order kailangan 1 year hindi siya magagalaw. Kaya lang kagaya ngayon may bigla tayong krisis, biglang nagkagera sa Middle East, dapat mag-respond accordingly yung Regional Wage Board. Kaya lang nga, nagtatago sila dun sa mga obsolete na provision na nung batas. Okay, sir. Kasi ito, across the board po ito, Sir Carlos, kung sakasakaling mang maipasa. Tama po kayo, no? 200 pesos sa buong bansa po kasi hindi namin makita yung dahilan bakit yung sa ibang reyon maliliit ang binibigay natin, sa Metro Manila bahagyang malaki, no? Kailangan pantay-pantay, 200 piso idagdag sa minimum wage. Whether you're class A or class B or class C or class D. Tama po kayo kasi dapat sa sarili nating bansa walang second class citizen, 'di ba? Dapat pantay-pantay tayong makakuha ng umentong deserve naman ng bawat manggagawa. Ito ngang 200, barya pa nga 'to, 'di ba? Kung titingnan po natin yung pangangailangan ng isang pamilya talaga, hindi pa rin sapat po ito. Tama po kayo, no? Wage recovery lang yung 200 pesos, yung nawalang halaga, yung purchasing power ng sweldo. Kasi kung ang nakabubuhay na sweldo na nakasalagay sa Constitution ng susundin natin, nasa 1,200 pesos na yan. So kalahati lang lahat ng minimum wage natin. Okay. Sir Carlos, kung hindi pa handa ang Kamara sa inyong legislative propose na law, kahit man lang mabigyan itong mga manggagawa ng one-time ayuda? Yun din, kasama rin po yun sa aming panukala. Noong pandemic kasi nagkaroon tayo ng tinatawag na Small Business Wage Subsidy. Ito yung binigay noon na one-time, big-time na 5,000 doon sa mga manggagawa, lalo yung minimum na nasa mga maliliit na negosyo. Tingin naman namin sa laki, bilyon-bilyon yung confidential intelligence funds, pati yung calamity funds na hindi naman pa siguro nauubos, pwedeng gamitin yon para i-fund itong tinatawag nga natin na maaring subsidy. Gayun din, ay nananawagan pa rin kami kahit papano dun sa ating Regional Wage Board na pwede rin silang mag-issue ng tinatawag na cost of living allowance. Kahit 100 o 200 piso na daily, in the meantime na hindi pa na-aksyonan ng Kongreso yung legislated wage increase. Dinabi-dami na mga hearing dyan sa committee level yung ibang committee, pero itong proposed legislated wage increase po ninyo hindi pa talaga nakatikim kahit isang hearing lang sa Committee on Labor po, Sir Carlos. Yun nga po ang nakakasama rin na loob, especially sa ating mga manggagawa. Tama talaga yung sinasabi nila, kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. Ay, sana naman po ipakinggan nila yung mga demand ng atin pong mga nasa labor sector po ngayong panahon ng krisis, Sir Carlos. Opo, no, kasi sagad na talaga yung sweldo ng ating mga kababayan, no. Banggitin ko rin din yung mga manggagawa natin sa transport sector dahil bagamat merong 5,000 na fuel subsidy ibinibigay, nasa Metro Manila lang pa yun. Tama. Wala pang nakakatanggap sa Visayas, wala pang nakakatanggap sa Mindanao. At tila nakalimutan din dun sa ayuda para sa mga manggagawa sa transport sector, yung ating mga delivery riders
wala silang 5,000 pesos din. Wala. Tapos si piso lang ang hinihingi dito sa Manila, hindi pa itinuloy yung dagdag pamasahe. Na as if parang pinagsasabong yung manggagawa na tsuper tsaka yung manggagawa na pasahero. So tingin namin dapat may mas fundamental nga kagaya ng aumento sa sweldo at tanggalin yung buwis. Especially dito po sa excise tax po at saka yung value added tax. Tama po kayo, no? Yung excise tax, hindi kami nagmapanukala na bawasan lang. Kailangan fully po masuspend yung buo. Kasi 10 piso po yan sa gasolina, 6 na piso sa diesel. Kung hahatiin pa natin yun, magkano lang ang epekto sa ating mga kababayan. Tsaka yung amin din panukala, yung sa value added tax sa gasolina, pati rin sa kuryente. Kasi 12% yun eh. Nagsasakripisyo na tayong mga mamamayan, dapat magsakripisyo din yung ating pamahalaan. Oo, dapat lang sana na may moratorium lang muna kasi may crisis naman tayong hinaharap sa ngayon. Yes po, no, yung emergency powers nga rin po na binabanggit namin. Isa pang hindi nagsasakripisyo, yung ating mga gas companies. Kasi sige lang ng taas yung kanilang presyo, kaya nananawagan nga kami ng national emergency para ang gobyerno mismo ang mag-require sa bawat gas company. Paano nyo ba kinocompute yung pagtaas ng presyo? At magkano ba talaga, ilan na lang ba ang supply natin? Kasi pagdating natin ng April, baka supply ang talagang malaking problema na natin. Sana naman po mapakinggan na po yung hinaing ng ating nasa labor sector po ngayon na kayo po talagang hinikayat na po ninyo dyan na talagang dinggin na po yung proposed legislated wage increase, Sir Carlos. Opo, no, nagpapasalamat din po kami sa mga himpilan katulad ninyo po, no, kaisa po kayo sa panawagan na sana ma-aksyonan nga itong legislated wage increase, no. Hindi naman po ito kalabisan, no, hindi ito luxury na hinihingi ng ating mga manggagawa, hinihingi lang nila yung nararapat. At long overdue na po ito, no. Taon-taon nang hinintay ng mga manggagawa. Dapat ma-aksyonan ito, especially sa gitna ng isang krisis katulad nito. Sir Carlos Miguel Oñate, sir, salamat po. Thank you po, sir. Salamat po sa pagpapanayam po ninyo sa amin po, Sir Carlos. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo.